Okay, alright yan. At welcome back ulit sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito na po mga kaibigan, no, ay good news po ito. Dahil nga ang kaso po laban po dito kay Arnie TBS o sa leader po ng TTG mga kaibigan ay isasampa na po sa korte mga kaibigan, no. At base nga dito sa balitang ito mga kaibigan, nasa araw po na ito, no. So ibig sabihin po ay kanina po mga kaibigan ang kaso laban po kay Arnie TBS ay nasa Manila RTC na mga kaibigan. So magandang balita po ito mga kaibigan, ano? At nasaan na kaya ang sinabi ni Atty. Topacio na ang lahat po ng ito ay pawang chismis lamang mga kaibigan at walang matibay na ebidensya ang mga kaso na ibinabato raw dito sa kanyang busing mga kaibigan, ano. So yun po talaga, no, ang kanyang palaging sinasabi kung mayroon pong mga media na magtatanong po sa kay Atty. Topacio mga kaibigan na wala pong basihan ang mga kaso laban sa kanyang busing, no, mga kaibigan. Pero ngayon ay andito na at inaakyat na sa korte mga kaibigan, no, na which is ay good news po ito mga kaibigan. At base na rin po dito sa UNTV News mga kaibigan, ang kaso po na isinasampa ay 3 counts of murder mga kaibigan. So ayan, ano, at mayroon po talagang nag-witness, no, na nagpapatunay na ang lahat po na mga pangyayari po na pagpatay ay kagagawan daw nito pong leader ng TTJ mga kaibigan na si Arnie TBS. So ayan, at panoorin po natin ang video na ito mga kaibigan, no, para sama-sama po natin bigyan ng ating mga public opinion. Ipinasasampa ng Department of Justice ang 3 counts ng murder laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tebes Jr. at 5 iba pa. Kaugnay ito sa nangyaring Negros Oriental killings noong 2019. Ayon sa Justice Department, mayroon ng sapat na batayan para kasuhan si Tebes at 5 iba pa batay sa mga pinresentang ebidensya sa isinagawang preliminary investigations. Ang reklamo ay nag-ugat sa pagkamatay ng biktima na sina Michael Dungog, isang dating board member sa Negros Oriental noong March 25, 2019. Lester Bato na napatay naman March 26, 2019 at Pasito Libron. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, inaasahang may sasampa na sa Manila City Regional Trial Court ang mga kaso ngayong araw. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. There's a lot of evidence that was gathered. Basta yung isa sa mga may alam talaga ng pangyayari ay talaga testigo na itong mga to may kinalaman sa pagpatay ng 3 tauhan na bilanggit natin. Ayan mga kaibigan, no. So klarong-klaro po dito, no, sa balita na ito mga kaibigan, no, na ngayong araw po ay isinasampa na po sa Manila RTC ang kaso laban po dito sa leader po ng TTJ mga kaibigan, no. May nagalit po sa atin mga kaibigan, no, palagi daw nating tinatawag na leader ng TTJ ito pong si Arnie TBS at baka daw ako ay balikan mga kaibigan, no. Parang tinatakot po tayo mga kaibigan, kaya ay sinagot ko po ang nag-comment po na yun na ibig sabihin na totoo pala ang lahat, no, itong kanilang busing ay talagang mananakot ng mga tao na pagka-against sa kanila mga kaibigan, no. Galing po yan, no, sa siguro ay kaniyang tauhan din yun mga kaibigan o supporters mga kaibigan, no, ang nag-text po sa atin. So pinatutuhanan lang po nila ang lahat po na mga sinasabi na kinakatakutan po ang kanilang busing mga kaibigan, ano, na dinideny naman ng kanilang busing dahil ay mabait daw siya na tao, maka-Diyos mga kaibigan, ano. Talagang nakakatawa po, no, na sa mga video po na nung mga nauna pang mga videos mga kaibigan, nung buhay pa si late Gabriel Digamo,
mayroon po mga nag-share po sa akin mga kaibigan no, na talagang kitang-kita po natin kung anong talagang klaseng tao itong si Arnie Tibes mga kaibigan no, pati po mga PNP at saka mga sundalo mga kaibigan no, ay talagang kinukontrol po niya mga kaibigan doon po sa pangyayari nung pinababa ang kanyang kapatid na wag daw makialam ang mga PNP at ang mga sundalo doon po sa Negros mga kaibigan. Natawa nga ako nung pinanood ko yung video na iyon mga kaibigan. Talagang hindi lang pala ay mga balita na galing po no, sa mga ibang tao ang ating narinig na mga taga Negros ang nagsasabi, di ba mga kaibigan? Galing po mismo doon sa video na si Arnie Tibes mismo ang nagsasalita mga kaibigan. At kung may time po ako mga kaibigan, gagawan ko po yun ng reaction mga kaibigan, no? Yung video na iyon na talagang pinagbawalan po niya ang mga PNP at ang mga sundalo na makialam doon po sa pangyayari no, na kaguluhan doon po nga sa pagpababa ng kanyang kapatid na si Pride Henry Tibes mga kaibigan. No? So nasaan po ang mga sinasabi ni Atty. Topacio na itong kanyang busing ay walang ginagawa na mga kamalian mga kaibigan ano? At pati ang kanyang busing ay sabi ay tumutulong lamang siya sa ating mga kababayan kaya ay napag-initan. Nako, mga alibay na talagang walang ating makukuha na yung bang tao na nagsasabi ng totoo ay malayo sa kanyang mga pinagsasabi mga kaibigan no? Dahil ay malabo po na tumutulong ka lang at mangyayari na ikaw po ay pag-iinitan no? Imposible po na mayroon pong ganun mga kaibigan. Kaya dito po no mga kaibigan sa balita ngayon sa UNTV, so good news po ito mga kaibigan dahil nga ang sabi po dito ay ngayong araw ay isasampa na yung pong 3 counts of murder no, na kaso laban po dito kay Arnie Tibes. So ibig sabihin, so kaninang araw po yan mga kaibigan no? So nandyan na po yan ngayon sa korte mga kaibigan. So ilang kimbot na lang ito mga kaibigan no? At mayroon na pong lalabas na warrant at dyan na po pwede na po na hulihin ito pong leader ng TTJ mga kaibigan na si Arnie Tibes dahil nga ay yun naman lang po no ang talagang iniintay na may warrant po para po ay pwede na pong hulihin. Kung hindi po siya susuko ay maging wanted na po ito mga kaibigan no. Sa bagay ay sa akin pong mga pag-obserbar dito mga kaibigan, parang hindi po ito susuko mga kaibigan no. Parang manatili po itong magtatago mga kaibigan no. Na sana ay talagang tutukan po at kailangan po na mahuli po ito mga kaibigan para mapanagutan po ang mga ginagawa po niya na mga karumal-dumal po no, mga kaibigan na pangyayari dyan po sa Negros Oriental. At marami po no, mga kaibigan ang mga nagbigay po ng kailang mga komento na ang lahat po na mga nangyayari na ating mga tinatalakay ay totoo po na nangyayari dyan sa Negros mga kaibigan dahil sila po mismo ay nandyan po nakatira at mayroon pong iba na mga taga Dumaguete ayan no at nagpapasalamat nga din po sila mga kaibigan no dahil nga ay naniwala tayo sa kanila po mga kaibigan no kahit man po na ay mga ordinaryong tao lamang sila na mga nagsasalita pero pinaniwaan po natin. So siyempre po mga kaibigan no dahil nga ay kung titingnan po natin mga kaibigan no sa nasabi ko kanina yung mga nauna pang mga videos mga kaibigan no, nung buhay pa si Lit Gabriel Digamo doon mo talaga maisip mga kaibigan no kung gaano katotoo ang mga sinasabi po ng mga taga Negros mga kaibigan. Actually mayroon po naman na mga taga Negros na side pa rin po sa kanila mga kaibigan no siguro ay alam naman natin na mapira din po no itong mga Tibes kaya ay siguro kaya ay patuloy po na sinusuportahan mga kaibigan pero yung talagang mga kinawawa po nila mga kaibigan sila po yung mga tao na
gusto na mabigyan po ng hustisya yung pong mga nangyayari dyan po sa Negros Oriental. Kaya ay ipagpatuloy po natin na talakayin ang issue na ito hanggat mahuli po itong si Arnie Tibes na leader po ng TTJ, mga kaibigan, no? Para po ay mabigyan naman po, no, ng hustisya ang mga tao na naging biktima po sa mga pang-aabuso, at hindi lang po basta-basta ang pang-aabuso, kung hindi ay may mga pinapaslang pa talaga, mga kaibigan, no, na dapat mo niyang sagutin. At kung may katotohanan man ang lahat na ito, ay dapat ay pagbayaran po niya, mga kaibigan, no. At isa pa, yung pong sinasabi, no, ni Atty. Balingod na may lumapit po sa kanya, no, na isang estudyante, no, na ginahasa raw, mga kaibigan, no. So ay dagdag po yan sa kaso ito pong leader po ng TTJ, mga kaibigan, no. So yan po, no, mga kaibigan, ay atin pong hintayin siguro mga ilang araw lang po, mga kaibigan, no, at mayroon na po itong warrant na lalabas, no, mga kaibigan, no. Sa lahat po, no, ay gusto na nga na madaliin po ito para po ay yung hustisya, no, na hinahabol po ng mga biktima ay agaran na po, no, na makamtan po nila kung ito po ay mahuli na ang leader po ng TTJ, mga kaibigan, no. Kaya ay ang iba nga nagsasabi na madaliin po dahil ay alam po natin mayroon po itong mga, sabi nga, no, ni Atty. Balingod na mayroon po itong mga nasa likod daw na mga malalaking tao na nandyan pa po, no, sa gobyerno, mga kaibigan. Kaya ay ang iba po nating mga kababayan ay medyo natatakot na maaari po na mangyari na ito pong kaso na isinasampa na, mga kaibigan, dahil nga sa may malakas pa po siya na koneksyon, maaari po na magbago, mga kaibigan, no, na sana po ay hindi po, mga kaibigan, no, dahil ay kawawa po yung mga biktima na dapat po ay mabigyan talaga ng hustisya. So ayan po, mga kaibigan, no, kung ano po yung masasabi po dito sa ating tinatalakay, paki-comment na lang po sa ating comment section ang inyo pong mga komento. At ako po muli ay magpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga ginagawang reaction video, katulad po dito sa kaso natin pong sinusubaybayan, ang kaso po na laban kay Arnie Tibes, mga kaibigan. Ayan, ano. So maraming salamat po muli, at kung nagustuhan po niyo ang video na ito, paki-like naman po, mga kaibigan, at kung maaari ay paki-share na rin po. At see you po sa next video ko. God bless all of us.